Kapag ho talaga guilty, duwag ho yan mag-arap sa kanyang mga dapat harapin. Ito si RTD, ang dami na pong naloko pero halos wala pong hinarap pa puro lang parinig, puro mag-live. Ganto, wag paniwalaan yung ganyan. Hindi daw pumapatol sa mga small YouTuber, di ba? Napakaduwag. Ayan, hello mga katuday. Isang magandang gabi sa inyong lahat at yung oras na ito ay gabi na po dito sa South Korea. And meron po akong magandang balita para sa mga YouTuber, sa mga manunood. Magandang balita ito kasi malalaman nyo na po kung sino yung isa sa mga YouTuber na dapat nating hindi naman siguro iwasan. Dapat nating ano ba tawag dito? May akmang salita yun eh. Dapat nating pag-ingatan na baka isang araw ay mapadpad tayo sa channel nito at magbigay tayo ng sponsor, ay kilalanin po muna natin. At ito po ay yung ating best friend RTDPH. Ayan po yung channel name niya. Ang totoong pangalan po niyan is Rolando Tan Jola. Kaya ko po yan nalaman yung totoong name niya kasi 2 times ako nagpadala ng pera sa kanya gamit po yung internet banking ko. Dito kasi sa South Korea, dahil nga malayo ako sa syudad, nag-apply ako ng internet banking para dito lang sa cellphone, kaya ko pong magpadala ng pera. Kahit sa ang bansa, ganyan. Pero mostly sa Pinas lang naman. And siguro, bad na balita ito, bad news sa mga matagal lang sumusubaybay, sumusuporta kay RTD kasi baka hindi ito katanggap-tanggap sa kanila. Alam nyo naman, tayo din sa sarili natin meron tayong iniidolo. Once na merong lumabas na sinisiraan yung idolo nila, yung una nating reaction agad is hindi natin paniniwalaan. Kaya po ang ginawa ko dito sa aking video na to ay off ko po yung comments ko kasi hindi naman po kayong mga bashers ang aking kalaban dito kundi si RTDPH. Kasi marami na po akong mga ginawang paraan, matagal ang pag-aantay, pero wala talaga eh. Puro salita lang tong si RTD. Lagi niya pong sinasabi na I am a man of my word, mga best friend, no? Ganun talaga yan. Kung mga solid supporter kayo niyan, kung kamay niyo gumaganto-ganto pa yan, mga best friend, ganyan. I am a man of my words, ganun yan. Kaya, diba, tuwang-tuwa nga ako dyan kay RTD kasi maganda siya magsalita. Once na nasa live ka niya, hindi ka aantukin. Tapos yung tawa niya, ang lutong. Yung pala, yung totoong pagkatao niya, imaluloko. Walang utang na loob ba? Papakilala ko sa inyo, no, si RTDPH, kung bakit kami nagkakilala. Ako po si Sitang Vlog, na mahilig pong manood ng mga YouTuber na ang content ay mga tumutulong. At isa na dito si RTDPH. Marami na po akong natulungan pero ito lang po talaga yung nagka-problema na pumalpak. Si RTDPH po, nakita ko yung isang video na viral views kasi yung kaya siguro kumalat. Namimigay siya ng bigas nung kasagsagan ng pandemic ba. Kaya nung time na hindi ko na matandaan yung araw na yun, naka-live siya, pinuntahan ko yung live niya, ang daming nanonood. Tapos wala ka pang jacket, hindi ka masyado mapapansin kasi ang bilis mag-pop up ng mga message. Ang ginawa ko, nagpalipad ako. Sa ating mga YouTuber, alam naman po natin na kapag nagpalipad, mapapansin agad, diba? Ayun, napansin ako, Madam Sitang agad ang tawag sa akin. Tapos, ang sabi ko sa kanya, baka next project, sabihan mo lang ako kasi tutulong ako. Yun yung sabi ko. Tapos nung nag-end na yung live niya, nung mismong gabi na yun, may message na agad. Kasi kinihiningi ko yung ano niya eh. May nagbaba sa live niya nung bahay niya sa Facebook. Kaya nasundan ko siya. Sabi ko, si Sitang Vlog ito. Kaya doon nagkakilala na kami. So, lilinawin ko na agad dito, no? Walang may nagpakilala sa amin kay RTD. Ako po yung unang pumunta sa channel ni RTD at nagpakilala dahil charity po yung content niya. Yun po ang gusto ko.
Kasi ako po dito sa South Korea, ang trabaho ko po dito ay nagsesegregate ng basura at kung ano pa yung mapapakinabangan, yun po yung iniipon ko at tinutulong ko, binibigay ko sa pamilya ko, sa mga kamag-anak ko kahit hindi ko kilala at basta sabing manghingi ng ganyan-ganyan, nagbibigay ako. Kasi alam ko po yung pakiramdam ng taong mahirap. Alam ko po yan kasi galing kami sa mahirap lang. Marami kaming magkakapatid at ang mga kapatid ko hanggang ngayon mahirap lang din ang buhay nila. Pero hindi ko naman, sinabi ko sa sarili ko na hindi lahat ng oras ko at ang halos buong trabaho ko na mapupunta lang din sa mga kapatid ko. Marami ding taong nangangailangan, kaya dapat i-share ko din sa mas marami. Ngayon, kaya ako nakakapagtulong sa mga tao, sa mga makakapagpatunay po yan yung mga kabarangay ko doon sa Negros. Dahil yung Sabado ko at saka Linggo, iba po yung bayad nun, cash po yun sa amin. Yung Monday to Friday lang po, yun po yung sa sweldo namin na aantayin pa namin katapusan ng buwan. Nung wala pa pong pandemic, marami akong naiipon dahil halos Sabado at Linggo talaga may pasok ako. Yung isang araw ko po, yung Sabado ko po is 4,000, kung magkano yung dollar ngayon, 48, o di yung isang Sabado ko po is 4,800 pesos. Ngayon, kung Sabado at Linggo meron ako, o magkano na yun, kaya nakakaluag talaga akong tumulong. Nung time na nag-message si RTD sa akin na tamang-tama ma'am, kasi meron akong project sa susunod, yung sa nasunugan daw yun. Papakita ko rin sa inyo kasi lahat po yan nasa messenger ko. Sabi ko sa kanya, sige. Tapos, ayun, nagkwento, ganyan. Nagbigay agad ako ng 5,000 pesos. Mabilis lang po ako magpadala kasi sabi ko nga, through cellphone lang ang ginagamit ko, marireceive agad dyan. Ngayon, tinatanong ko saan ko ipapadala, ganyan. Sabi niya sa Palawan na lang daw. O di sa Palawan ko pinadala. Tapos nung inayos ko na nag-fill up lahat ganyan. Tapos na-receive niya kaagad, sabi niya, wow ma'am, ang bilis naman. Parang naano siya na ang bilis pa, ang saya niya. Kaya sinabi ko rin sa kanya, sa cellphone lang kasi ako nagpapadala. Ngayon, lumakad na yung mga araw, ganyan. Siya rin mismo ang nagpapiliwanag kahit hindi ako nagtatanong na mama, pasensya na yung video mo, naka-private lang. Pero hindi natin mai-upload kasi mahina daw yung views niya sa Maynila. Hindi naman ako nagtatanong. Kasi ako, ugali ko talaga, once na tumulong, kapag naibigay ko na, hindi ako nagtatanong. Kasi parang nahihiya ako, baka sabihin sigurista ako ba. Tapos, nasundan. Nung sinabi niya na, ma'am, gusto niyo bang mabilis umangat yung channel mo? Siyempre, ako pa bang hindi? Sabi ko, tapos sabi niya, meron siyang sinabi si Keeper Bruce ba yun? Ayan, sabi niya, ganyan. Ipapakita ko po yan lahat. Ipapakita ko po lahat dito sa video ko. Kung ano yung mga screenshot, mga pinag-uusapan, ganyan. Ipapakita ko po, wag po kayong mag-alala. Dahil kahit saan man makarating, kung ano po yung sinabi ko ngayon, paninindigan ko yan. Yun po yung advantage nung nagsasabi ng totoo dahil may mga ebidensyang totoo kaysa sa hindi, duwag. Kapag ho talaga guilty, duwag ho yan mag-arap sa kanyang mga dapat harapin. Ito si RTD, ang dami na pong naloko pero halos wala pong hinarap pa puro lang parinig, puro mag-live. Ganto, wag paniwalaan yung ganyan, hindi daw pumapatol sa mga small YouTuber, di ba? Napakaduwag. Lagi ko nang hayagang sinasabi sa live ko. Tsaka, hindi naman ako maniwala na walang makakapagsabi sa kanya na si Sitang Vlog nagsasalita na dahil hindi naman ako nagsisinungaling, naka-live ako. Kung papasok siya sa live ko pa, aakyatin ko pa. Masyado lang kasing nakakabastos ba kasi pagkatapos mo siyang tulungan, pagkatapos mo siyang suportahan din sa channel niya, parang basta ka na lang iniwan. Hanggang ngayon hindi nababasa yung mga last message ko. Ayan, iba na naman tayo ng topic. Ang dami ko kasing dapat talagang sabihin kasi gigil ako nito ni RTD talaga. Yung pangalawa naman,
Yun nga daw kay Keeper Bruce. Sabi ko, baka malaki yan kasi tiningnan ko yung bahay, 1 million sobra na yung views nun. Sabi ko, pag dyan tayo magregalo, baka malaki na yan, hindi ko kaya. Ngayon, sabi niya kay Boy Tapang na lang daw. Kasi once na si Boy Tapang daw yung nag-flex ng channel, sigurado mag-boom daw talaga agad. Di sabi ko baka mahal din yan. Sabi niya, mura lang po yan ma'am, bigyan lang natin ng shoes, murahin lang para lang daw merong ma-unboxing. Kaya nagpadala ako ng 2,000 pesos para daw yun sa shoes. Yung 800 daw para daw yun sa LBC papunta kay Tapang. O di, ang bilis ko lang magpadala. Ngayon, meron siyang sinend sa akin na nandun na daw, pinadala niya sa LBC, nasa LBC siya, pero yung picture ang layo, hindi mo nga alam kung kaninong pangalan yung mga nandun. Kaya doon, nakaramdam na ako na iba na talaga to si RTD, pero syempre nandun pa rin yung awa, kasi lalo nalaman ko may anak siya, meron niya siyang isang live na kasama niya yung anak niya, baby pa. Nakakaawa kasi itong taon na to YouTube lang yung inaasahan, wala nga sariling bahay, tapos po ganito pa yung igaganti niya sa'yo, kahit na alam naman niya yan sa totoo na totoo din ako sa kanya, pero wala talaga, walang epekto kasi gawain niya na. Yung pangatlo naman, nung time na meron din siyang live nun, nagka-problema daw siya sa sweldo, nagka-problema daw yung Google Ads niya na hindi niya daw nakuha yung sweldo niya. Ewan kung, syempre paano mo nga paniwalaan kasi ngayon nga, di ba alam mo, nagsisinungaling, manluloko. Siguro ano na naman yan, taktika na naman niya yun. Ngayon, ako naman to, yung pusong may tanga-tanga talaga, na ano ko na naman, sabi ko, paano yan, uuwi ka na kasi tagal niya na yan hindi nakauwi sa kanila ayon sa kwento niya. Sabi pa naman niya, mahal din yung ticket, tapos nung time na yun, na-swab test na sila lahat, ready na, tapos ganun pa yung nangyari. Hindi niya pala daw nakuha yung sweldo niya sa YouTube, o di ako na naman ito, to the rescue na naman. Ako talaga kasi alam mo yung maawain talaga ako. Kasi hindi po issue sa akin ang pera. Hindi po isang beses lang yung nangyayari na merong mga nangihiram na hindi na nagbabayad sa akin, pero hindi ko po yun pinapansin. Pero lahat ng yun, maraming dahilan na ganito, ma'am, sitang, wala pa akong pambayad, kung ano-ano na lang. Pero ang pinakaano na walang pambayad, pero at least yun, nakakausap mo ba? Ito si RTD, wala talaga, as in, wala. Ang dami kong mga message, makikita nyo po yan mamaya, pampakita ko sa inyo sa pinakahuli ng, magyaw-yaw muna ako dito. Tapos, nagpadala na naman ako ng 15,000, kasi nga, sabi ko, yung ina niya, yung mag-ina niya, dalawa na yun, magkano din yun? Siya, magkano ang ticket? Tapos magbabakasyon lang daw siya sa Negros kasi tagal niya nang daw hindi nakauwi doon sa pamilya niya. Ngayon, sabi ko sa kanya, sige, mangutang ka lang muna dyan. Baka meron kang mautangan kasi kalilipad lang ng sweldo ko. Sabi ko sa kanya. Tapos ako naman ito, wala naman akong pakinabang kay RTD kasi dalawang beses na akong nagbigay din ng pera sa kanya, wala pa rin nangyari. Pero parang yung awa ba, kasi nga may anak na ito At saka parang ramdam ko na yung parang YouTube lang inaasahan nito Kaya sabi ko na naman, best friend, tawagan ko yung asawa ko ha, tutulungan kita, baka makahiram tayo doon. Tapos ayun, tinawagan ko yung asawa ko, sinabi ko tumutulong yan si RTD sa akin, sa channel ko, kahit hindi naman. Di ba makakatuday, Tapos sabi pa ng asawa ko, magkano daw? Ngayon, sabi ko sa kanya, best friend, magkano daw? Sabi niya kung magkano lang yung kaya niyo, ma'am. 5K daw. Tapos sabi ko, parang nahiya pa to si RTD. Sabi ko, best friend, kasya ba yan sa inyo? Pamasahe yan. Paano pa yung magba-birthday pa yung anak mo? Diba? Ako na yung nagsusulsul sa kanya na kung magkano yung utangin niya. Kasi kaya naman namin magpahiram. Sabi ko, papadalang ka ng asawa ko ng 15,000 pesos. Yung asawa ko po ay nasa Pinas, nasa Iloilo. Ayun, tuwang-tuwa siya.
Sabi niya, maraming salamat ma'am, umiiyak ako ngayon. Nung sinabi ko sa misis ko, umiiyak din siya. Ganyan-ganyan. Tapos nakausap niya din daw yung iba niyang kaibigan, tumulong din daw sa kanya. Pero nga, syempre, nung itong nagkaalaman na manluloko siya, mga technique niya lang pala yun. Ay, naku, Diyos ko Lord. Tapos, ito pa. Di, ano ba yun? Ano ba yung last message niya? January 31 yata. Nag-message siya doon sa asawa ko na, ano yun, maraming salamat, ganyan. Bibigyan niya pa daw ng manok yung asawa ko kasi nga may manukan yung asawa ko. Sinabi ko din kay RTD na maging mabait ka sa asawa ko kasi once na makulangan ka ng baon doon sa Negros, kasi sabi niya magbabakasyon lang siya makakahiram ka pa ulit sa asawa ko. Sabi niya, ma'am, don't worry, pera lang yan. Once na makasahod na ulit ako sa YouTube, ibabalik ko. YouTuber daw siya, kaya hindi niya sisirain yung ganyan sa pera lang. Di, ito ka. Namakad na naman yung mga araw, naging buwan. Tapos nakita ko na lang, may mga video nang nakabili ng bangka. Kaya sabi ko, pambihirang kasaysayan, nakabili ng bangka, yung utang hindi naalala. Tapos, ang ginawa ko, tiningnan ko na naman yung messenger. Aba, nandun pa rin yung mga message ko. Hanggang ngayon hindi niya pa rin binabasa. Kaya sabi ko, aba, talagang patigasan na to . Tapos, ang ginagawa ko, nag-uumpisa na ako sa live ko, nagpaparinig na ako, sinasabi ko na mismo yung pangalan niya. Tapos yung mga live niya, pumapasok na rin ako, yung mga video niya, pinapasok ko rin at nagko-comment ako gamit ko yung main ko. Kasi bakit ako matakot? Nandito lahat ng mga ebidensya na ako ay tumulong lang din sa kanya. Pero ito yung ginawa niya. Alam niyo ba, ako lang ang nakakabasa sa mga message ko. Kaya nung time na magme-message ulit ako, bago ko i-click yung send sa comment, meron na akong mga kaibigan na pinapupunta na abangan yung message ko kung makikita nila. Hindi nila nakikita, ako lang nakikita. Di ibig sabihin, naka-hide na ako sa channel niya. Tapos nag-live na naman siya, nakapasok din ako. Syempre, asahan mo pang i-shoutout ako, di ba? Hindi. O pagpasok ko, ayun, nag-end kasi nga, siguro natakot. Kasi alam nyo, kayo sa mga sarili nyo, lahat kayo merong nakakaaway na alam nyo sa sarili nyo, tama kayo. Diba? Once na nasa tama ka, alam mo matapang ka talaga. Ipaglaban mo talaga. Kasi kahit saan kayo makarating, meron kang mga ebidensya, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo kahit ikaw lang mag-isa. Ngayon, ayaw ko naman sana magsalita dahil bibigyan ko pa to ng mahabang palugit hanggang April 20 pa. Pero hanggang ngayon wala Meron na rin akong nilapitan ng kaibigan niya na ang sabi, ito daw ay malapit kay RTD, kaya doon ako nakiusap na, sir, baka ganto-ganto. Ayan, doon sa kanya, mabilis mag-reply. Tapos sabi ng asawa ko, bakit kailangan pang dumaan sa kaibigan niya na nung umutang naman yan or nanghiram ng pera, kayo lang naman dalawa nag-uusap, kami lang naman dalawa nag-uusap. At saka alam naman niya na may atraso siya, bakit siya nagtatago? Pwede naman, hindi naman kami mahirap kausap. Pwede naman yan, silipin lang yung message ko dito na, Ma'am Sitang, wala pa kasi akong pambayad, ganyan-ganyan. Wala as in wala talaga, nakakainis ba? Tapos makikita mo, ang dami niyang upload lagi na video, pinaglalaanan niya ng oras, pero yung mga atraso niya, nakalimutan niya na. Masyado siya, minaliit niya yung Sitang Vlog, minaliit niya. Siguro talagang ganito yung tao na to, ano ba, kita nyo, sabi niya nga sa live niya, hindi niya daw papatulan yung mga small YouTuber kasi ang hangad lang ng mga small YouTuber, gamitin ang pangalan niya para tumaas ang views. Kaya sa RTD, wag mong ini-small yung mga small YouTuber na yan kasi ito po yung mga sponsor mo na kung sana iningatan mo lang, magiging sponsor mo ng matagalan, o di ba? Meron kang suki sa iyong channel. Once na may na mag-sponsor sa'yo, meron kang iba-vlog, meron kang ganyan, pero wala, binubulsa mo yung pera. Yun talaga ang binubulsa mo. Ngayon, hindi lang ako ang naloko mo, napakarami na. Diyan sa mga legit supporters ni RTD, hinahamon ko kayo, imbis na mag-comment kayo ng mga kung ano-ano dyan. Hindi po ako ang kalaban ninyo, ang kalaban ko po ay si RTD.
ang pinakamaganda nyong gawin dyan, yung itong napapanood nyo ngayon, i-share nyo, i-tag nyo kay Sir Rapi Tulpo para doon tayo magkita-kita, doon nyo malaman kung yan ba yung sinusuportahan nyo ay talagang totoo sa sinasabi niya at kami ba'y nagsisinungaling. Kasi alam naman po natin ng buong mundo, halos kilala na yan si Idol Rapi. Dahil marami na yung nalulutas na kaso. Itong kaso namin napakaliit lang kung tutuusin eh. Isang pakiusap lang na galing kay RTD, madali lang kaming ano tawag dito, pakiusapan, pero wala sa vocabulary ni RTD yung ganyan. Nga pigil-pigil lang nga ako nito, pero yung dugo ko parang aapaw na eh. Papakita ko sa inyo yung mga nandito sa ito yung ka-best friend. Ayan, ka-best friend po yan siya eh. Maano po yung ring lights. Tingnan nyo po hanggang ngayon, nababasa ba niya? Diba hindi eh. Hindi naman makita kasi yung ring lights. Ayan. Basta ilalagay ko na lang to sa pang-end ng video ko lahat. Yung pinaka last ko pa dito na hindi niya binalikan. Kailan pa to? Ang tagal. February 21, pero nung umutang po yan is January. Ayan oh. April na po ngayon, di ba? March 7. Alas 3:44 ng hapon. Sabi ko, best friend, nakasahod ka na ba? Nabanggit kasi ni Mr. yung pinalala niya sa'yo. Sabi ko, chat kita. Naniningil na ako dito kasi nakikita ko nga post na siya upload na siya ng mga video eh. Tapos sabi niya, wala siyang reply. March 25, alas 7:23 ng umaga, message na naman ako. Ikaw ba best friend, ang tiyaga mo sa mga reaction video, pinaglaanan mo talaga ng oras, pero yung utang mo sa akin, napangako mo, end of March mo na, hindi na naalala. Marami pa akong mga message na ako lang po yung nagbabasa kasi hindi niya po binabasa. Makati sa ulo na ito. Yung mga kaibigan ko rin po, mga naloko niya na, kaso ayaw na ng gulo. Siyempre, mga tao, alam mo na, hindi natin masisi. Baka ayaw din ng gulo kasi maliit lang daw na halaga, ganyan. Pero iba na to eh, kasi marami. Kailangan talaga masolve na yung kaso na ganito. Kaya RTD, kung talagang totoo kang lalaki, mga babae lang po kami. Tsaka yung mga yung mga pinaiikot mo na mga supporters mo sa iyong mga salita, kung halimbawang mapunta na tayo kay Tulpo, doon mauungkat lahat. Talaga, manluloko ka talaga. Yun talaga ang pinaka-eksaktong word sa'yo. Tapos wala ka pang utang na loob, pero may utang ka pa rin. Napakagaling mo magsalita lang. Lagi mo pa sinasabi, I am a man of my words. Yun talaga hindi ko makalimutan sa'yo. Pero napakaduwag mo. Napakaduwag mo talaga, duwag. Ang daming paraan kung talagang gusto mo magbayad, no? Ngayon, hindi ko na issue yung bayaran mo man ako o hindi. Ngayon, makikisama ako sa mga naloko mo para makapag-ipon-ipon kami kung paano at matutulungan kami ni Sir Rapi Tulpo. Ayan, shout out pala kay Sir Rapi Tulpo kung ewan ko kung mapapanood mo ito kasi napakaliit ko lang naman din nga na YouTuber. Pero syempre sa inyo na mga nanonood, napakalaki po ng tsansa na mapunta ito kay Tulpo at magawan po kami ng aksyon. Sir Rapi, handa po akong dito kung ano man po yung dapat ba para lang maayos ito. Kailangan magharap-harap na yung mga naloko ni RTD, sila ni Ella. Tapos si Ella lang yung kilala ko, natandaan ko kasi buong video niya yung napanood ko. Sana maging matapang ka RTD, kasi kung talaga namang wala kang kasalanan, bakit ka magtatago? Bakit puro ka pahapyaw sa mga sinasabi mo? Tapos kapag pasukan ka sa live mo, mag-hide ka na. Kasi ang gusto mo lang magandang mga komento ang mababasa mo, ayaw mo nang masasama. Ay nako. Parang
Parang hindi mo talaga mapigilan yung ganito. Lahat po nung naluloko talagang mapapawaw na lang talaga. Ayan po mga katuday, ano, pagpasensyahan nyo na, i-off ko yung comments ko, hindi sa dahil ayaw kong ano tawag dito, hindi dahil sa umiiwas ako kung ano yung mga masasakit na salita dahil mga supporters kayo ni RTD, kundi dahil hindi po kayo ang aking kalaban. Ito po'y para kay RTD PH na hindi nakikipag-communicate. Sina-shoutout niya lang ako sa video niya na keso makikipag-communicate, tatawag daw, text daw, pero wala naman kasi nga puro salita lang ito, duwag. Kaya magpasensyahan na lang tayo. Di bali nang hindi mo maibalik ang pera basta buong mundo malaman kung ano kang klaseng YouTuber. Hindi ka karapat dapat mag-YouTube dahil ang pag-YouTube mo ginagamit mo sa panloloko sa mga taong nagsusumikap din na para maging successful sa YouTube. Ikaw ang pinagkatiwalaan pero hindi ka karapat dapat dahil isa kang manloloko. Magbabay na po ako, no? Maraming salamat po sa inyong oras at saka kung ano man po yung iniisip nyo kay Sitang Vlog, nasa inyo na po yan at sa mga patuloy na mga susuporta sa akin. Maraming salamat. Talagang panahon na rin talaga na magsalita ako at pangalanan na talaga ito kasi hindi na tama. Ang dami niya nang naloko. Ngayong pandemic po, ultimo 100 pesos, mahal na po yun. Kaming mga OFW, medyo malaki lang po ang income kaya ito nakakatulong kahit papaano, pero ito pa yung gawin sa'yo ba? Walang parang kumbaga ayun nga, sabi ko walang utang na loob. Ayun, magbabay na po ako ulit, no? Parang nilagnat ako. Parang nilagnat yung Sitang Vlog sa mga pinagsasabi ko talaga na, ay, ako. Kulang pa nga siguro yung 1 oras na pagsasalita dito para i-describe si RTD. Kaya lang hanggang dito na lang muna. Aasahan ko yan, may sagot yan sa RTD. Tingnan mo dahil ginawan ko to ng video, sasagot yan. Pero nung tatanungin mo kailan magbayad, hindi sumasagot. Ang duwag na to. Magbabay na po ako, ha. Maraming salamat sa inyo. Ayan mga katuday. Record na natin yung usapan namin ni RTD, no? Yung mga sinabi ko na nung bandang huli na talagang hindi niya na ako binalikan sa messenger. Ayan, malalaman nyo po yan kasi once na nabasa naman ni RTD yung yung picture niya na yun, makikita mo yan dyan sa may check. O, diba? Ayan yung mga message ko sa kanya nung March 17, March 25 hanggang sa kasalukuyan. O, diba? Wala na. Tapos ito pa, yung mga usapan namin, napakita ko sa inyo kasi wala po akong mga tinatago. Yung mga sinasabi ko po is totoo lang. Yan yung mga conversation namin. Hindi po kami sobrang nag-uusap palagi niya ni RTD kapag mga importante lang siguro para sa kanya. Yan ganyan, nag-uusap pag magpadala. Kasi makulit yan eh. Ayan yung picture na yan, na bumili daw siya ng bag. Kasi nga, napadala na siya ng pera niya. Ang kulit niyan. Nung sabi kong papadalan siya ng 15 mil ng asawa ko, ang kulit. Kasi, syempre, busy yung asawa ko. Hindi pa nakakapagpadala. Diba? Ma'am, pwede ba malaman kung makakahiram ako? Tomorrow, ma'am, last book and pagkatapos nun, fully booked na lahat. Oras ko kasi, ma'am, tagilid if naibenta ko CP ko kahapon, nakaabot ako dapat now, ma'am. Kasi ito yung mga talagang pinapasure niya ba na kung mapapahiram siya kasi nga dahil nga busy naman yung asawa ko, hindi agad nakakapagpadala. Ayan. Todo naman ako paliwanag kasi ako ayaw ko ng yung parang pagdudahan pa ako na nagsasalita na magpapautang tapos hindi naman pala. Hindi ako ganun. Sabi ko pa sa kanya, wag mag-worry kasi totoong papadalhan ka. Kasi yung asawa ko, wala naman kaming katulong sa bahay. Ang dami niyang ginagawa.
lilipat doon sa tindahan niya. Malayo kasi yung negosyo niyan sa bahay namin. Kaya grabe ang mga pangungulit ni RTD. Syempre ba naman 15,000 na yun, mamaya maging bato pa, di ba? Yan ang kulit po niya once na hindi niya pa natanggap yung pera, pero nung natanggap niya na yung 15,000, wala na. Bye-bye na. Kaya ngayon, anong gagawin ko? Syempre, magso-social media ako kasi sa social media ito po. Sa mga ebidensya lang din naman, ka-best friend, your friends on Facebook. Ayan, nagkakilala kami niyan is January 7. Alas 12:36 ng umaga. Kasi may nagbaba nung, 'di ba, sabi ko naman sa inyo kanina dyan sa aking video, si RTD wala pong may nagpakilala niyan. Talagang nakita ko lang yung mga ginagawa niyang charity content. Tapos nung pumasok ako sa live niya, may nagbaba nung kanyang link sa Facebook. Kaya nasundan ko siya dito. Tapos ang sabi ko, Sitang Vlog to Idol. Ayan. Hello ma'am, ayan, magbasa-basa kayo ha, ganyan. Yan, mga ganyan. Tapos tinatanong niya ako kung YouTuber ako, ganyan. Tapos sabi ko, ito, medyo may may kwento. Sabi ko sa kanya, Ilonggo kasi, taga-Bacolod kasi kami. Yung sinasabi ko sa kanya, lagi ako nagko-comment sa video niya, ganyan. Kasi nga, natutuwa ako sa kanya, tumutulong siya sa mga mahihirap. Kasi diba, nung sabi ko sa kanya, nung una dito, sabi ko, don't worry idol, why kuya gapangita nga balikan or i-promote channel ko, prank ka lang. Sabi niya, maka-charity po kayo. Tas, kasi Ilonggo, kaya Ilonggo lang din makarelate niyan. Tapos sabi niya dito, kasali daw ako sa 10% na mayaman na nagwa-YT, hehehe, sabi niya. Ayan, sabi ko, hindi ako mayaman, ganyan, malaki lang yung income ko, i-compare dyan sa Pinas. Tapos sabi niya sa akin, let me handle your channel. Sabi ko, hindi kuya, pag i-shout out idol ha, ko na maghatag ka bulig na huya ko. Sabi ko sa Tagalog, huwag mo ako i-shout out idol kung magbigay ka na ng tulong. Nahiya ako kasi nga, 'di ba, magbibigay ako ng tulong 5,000 pesos. Sabi ko sa kanya, kung ayan nasa Ilonggo, kung maihatag man ko nga bulig sa imo sa mga tawo, ina nga pigado katama. Yun yung aking lugar sa yan. Yan yung mga, syempre ganun talaga, mag-uusap din kayo kasi nga nakikipagkaibigan. Ayan, totoo ako sa kanya. Tapos ito naman yung may basher na, akala ko ito yung basher niya ba. Kasi meron yan laging basher sa live niya Hanapin natin dito yung mga kay Boy Tapang, yung mga nakita niyo yung screenshot kanina. Ayan, ito yung kanyang hiningi ko na yung kanyang totoong pangalan kasi nga magpapadala, di ba? Sabi niya, Butangi Junior, ma'am, kay Stricto, lagyan ko daw talaga ng Junior. Yun sa Palawan ko yan pinadala. Sa Palawan. Tapos syempre, 'di ba, sabi ko sa inyo kanina, kapag ka-internet ang gamit is mabilis. Sabi niya, baka kadasig, Diyos mio. Sabi niya, kadasig sa Tagalog is ang bilis. Sabi niya, ang bilis, Diyos ko Lord. Parang yung Diyos mio niya is salita niya yan na expression ba. At ayan naman sabi ko, internet banking yung gamit ko, ganyan. Tapos dito naman tayo, mga yung iba dyan, mga hindi na masyado importante, mga checheng, ganyan kasi dahil magkaibigan. Tapos ito pa yung sabi niya, ano ba yung social distancing niya daw kapag tumutulong na siya kasi diba time pa ng pandemic pa. Ito yung pinapakilala niya sa akin, sabi niya, Ma'am Sitang, kilala mo ba yan, si Keeper Bruce? Tapos tinignan ko, ang laki na pala ng bahay niyan.
Sabi niya, one of a friend. Sabi ko naman, tingnan ko yung channel. Sabi niya, malula ka. And sabi niya, friend yan ni Japper, ni rapper ako ni Japper dyan. Since malapit lang kami, na-mention mo na gusto mo ma'am magpaangat ng channel, diba? Bigyan mo siya ma'am na pwede niya i-unboxing kasi may schedule ako next day sa kanya. 5k subs, kaya niya maibigay. Sabi niya ganun. Tapos ang laki din ng, kaya sabi ko at laki din ng tiwala ko kasi ginamit niya rin yung pangalan ni Idol Japper. Kaya si Japper yan, nasusundan ko rin yung mga iba-ibang video niyan. Talagang matulungin. Tsaka napakasimpleng tao. Diba? Talagang ito naman yung kunwari daw. Ayan o, diba? Mabasa nyo ba yan? Ang kutob ko dito, baka ito yung dati pa. Baka talagang may pinadalhan naman siyang LBC. Hindi natin alam kung talaga bang si Boy Tapang. Pero ang sabi niya dito, na ipadala niya daw yung shoes. Ito naman yung ito mga hindi na ito masyado importante, mga kwento-kwento na lang. Ito yung nagka-problema siya sa Google Ads niya daw, kaya hindi niya nakuha yung sweldo niya. Ito na yung nagpaparinig na siya na medyo problemado na dahil naka-swab test na sila. Yan yung malaking problema ko ma'am regarding AdSense payment, lahat na wala, parang bula, ganyan. Kaya yun, doon na pumasok yung talagang sabi ko, utang-utang na, pautangin ko siya. Ipapadala ko balik sa kanya ma'am, sabi niya pa don't worry, sabi ko don't worry kasi sabi ko niya nasa tapas yung mister ko dahil nga may manukan yan doon sa tapas kapis yung mister ko. Busy talaga yan, hindi agad nakakapagpadala ba. Ayan, alam mo ba ma'am, naiwan sa pera namin is 600 na lang kasi inuna niya pa yung mukbang nung nakuha niya yung pwede ba yun? Sahod mo sa YouTube, makuha mo ng partial. Kasi may nakuha daw siyang sahod, konti lang. Ginawa daw agad nila ito, yung video na to, nagmukbang-mukbang. Ay, nako. Doon mo na lang talaga malalaman sa huli kapag yung marami nang lumabas na niloko ba. O, diba, nag-cry pa siya dyan, kasi nga, sabi ko, gagawa ako ng paraan, pahiramin ko, kasi naawa ako. Lagi kong nai-imagine yung, yung anak niya na baby pa. Ayan, mga best friend, mga best friend ng mga supporters ni RTD, huwag kayo magagalit sa akin. Yun na lang yung hamon ko sa inyo, kung talagang alam nyong nasa tama kayo na sinusuportahan, o di i-share nyo na lang ito kay Rapid Tulpo in Action para doon mabusisi lahat ng mga bagay-bagay, side ng mga naloko at side ng mga side ni RTD. Yun, doon na lang magkakaalaman talaga. Alam naman natin kung gaano yan kagaling si Idol Rapi lumutas ng mga kaso. Ayan, magbabay na ako mga best friend Gamit ko na tuloy yung salita ni RTD.